Pamagat. Ang agos ng pag-asa. Ang pagtatagumpay ng Pilipinas sa panganib ng karagatan. Hindi ito isang ordinaryong karagatan lamang. Ito ay parang isang matalas na espada na nakabitin sa ulo ng mahigit 110 milyong Pilipino, isang espada ni Damocles na maaring bumagsak anumang oras. Kasabay nito, ito rin ang huling pag-asa na kaloob ng kalikasan sa kapuluan nating ito. Paano kung sabihin ko sa iyo ngayon na habang tayo nag-uusap, sa loob lamang ng ilang minuto, may isang enerhiya na katumbas ng pinagsama-samang lakas ng lahat ng plantang nuklear sa buong mundo, ang tahimik na dumadaloy sa mismong tarangkahan ng Pilipinas? Isang nakakatakot na puwersa na dumadaan sa ating mga baybayin nang walang anumang ingay. Ano ang iisipin mo? Matatakot ka ba? O magsisimulang mag-isip na sunggaban ito? Sa napakatagal na panahon, tinitingnan lang natin ang agos na ito na tinatawag na Kuroshio Current, na parang isang dambuhalang itim na dragon na humahatak ng bilyon-bilyong tonelada ng tubig dagat, umagat gabi, nang walang tigil. Wala tayong nagawa kundi mapabuntong hininga. Ngunit simula ngayon, sa isang panahon ng pandaigdigang kakulangan sa enerhiya, puno ng mga panganib, at mga alitan sa politika na mas malakas pa sa isang super bagyo, isang grupo ng mga mapagkumbabang inhinyerong Pilipino ang gumawa ng isang desisyon na yayanig sa buong mundo. Sila ay nagpasyang harapin ang malalim at mapanganib na karagatang ito. Mula sa kadiliman ng kailaliman, 600 metro sa ilalim ng dagat, pilit nilang babawiin ang enerhiyang nararapat para sa Pilipinas. Ito ay hindi na lamang isang simpleng proyekto ng kuryente. Ito ay isang laban para sa kaligtasan, para sa dignidad, at para sa kinabukasan ng bansa. Ang pangalang Proyektong Pag-asa, Ocean Thermal Energy Conversion sa Silangang Mindanao, ay tila payapa. Ngunit sa likod nito ay nagtatago ang hindi mabilang na mga kwento ng panganib at katapangan. Kaya ba talagang basagin ng Pilipinas ang tanikalang enerhiya na itinakda ng tadhana? Sa gitna ng nagngangalit ng mga alon ng Pasipiko, makakalikha ba tayo ng pangalawang haligi ng ating bansa kasunod ng ating pandaigdigang lakas paggawa? Ngayon, samahan ninyo kami. Huminga ng malalim. Sisisirin natin ang kailaliman na walang sino man ang nangahas galugarin upang masaksihan ng isang epikong pagtutuo sa pagitan ng talino ng tao at ng kabangisan ng kalikasan. Bago tayo magsimula, mangyaring pindutin ang subscribe button dahil ang mga susunod na nilalaman ay tuluyang magpapabago sa iyong pananaw tungkol sa enerhiya, sa karagatan at maging sa kinabukasan ng Pilipinas. Mga kaibigan, upang maikwento ito ng maayos, kailangan muna nating tingnan ang tunay na kalagayan ng Pilipinas. Tayo ay naninirahan sa isang kapuluan na mukhang masigla, ngunit sa katotohanan ay isang napakarupok na isla ng enerhiya. Kahit gaano pa kahusay ang ating mga profesional sa buong mundo, kahit gaano pa kainit ang ating ekonomiya, sa oras na mahinto ang pagdating ng mga barkong nagdadala ng langis, natural gas at carbon, ang ilaw ng ating bansa ay maaaring mamatay sa loob lamang ng ilang araw o linggo. Ang pakiramdam na ito ng pagiging sakal sa leeg ay isang bangungot na hindi maalis sa isipan ng bawat Pilipinong may malasakit sa bayan. Ang mga lumang planta ay nagdudulot ng polusyon, habang ang solar at wind energy ay nakadepende sa panahon. Nasaan nga ba ang daan palabas para sa Pilipinas? Habang ang lahat ay nakatingin sa langit para sa araw at sa mga burol para sa hangin, isang grupo ng mga makabagong inhinyero ang nagbaling ng kanilang paningin sa malalim at nakakatakot na karagatan sa silangan ng Mindanao. Ito ang dulo ng mundo. Ngunit isa ring paraiso ng mga pangarap. Ilang kilometro lamang mula sa baybayin ng Mindanao, ang sahig ng dagat ay biglang bumubulusok na parang tinaga ng isang higanting palakol na umaabot sa libu-libong metro ang lalim. Ang heograpiyang ito, na tinatawag na offshore deep sea trench, ay isang pambihirang likas na yaman sa buong mundo. Karaniwan, ito ay nangangahulugan ng panganib, isang babala na huwag lumapit. Ngunit sa mata ng mga eksperto sa OTEC Ocean Thermal Energy Conversion, ito ay isang napakalaking kayamanan na sadyang inihanda ng tadhana para sa Pilipinas. Bakit? Ang prinsipyo ay simple, na may taglay na kagandahan sa kanyang pagiging payak. Alam nating lahat na tuwing tag-araw, ang ibabaw ng dagat ay pinapainit ng araw na umaabot sa halos 30 degrees Celsius. Ngunit sa kailaliman kung saan hindi naabot ng sikat ng araw, ang temperatura ng tubig ay nananatiling malamig sa 4 o 5 degree sa buong taon. Ang pagkakaiba ng mahigit 20 degrees Celsius, iyan ang kapangyarihan, iyan ang kuryente. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama ng dalawang uri ng tubig na ito, gamit ang prinsipyo ng thermal cycle, makakalikha tayo ng walang katapusang kuryente. At tandaan, hindi lang ito kuryente.
Ito ay isang uri ng enerhiya na hindi nangangailangan ng pagsusunog, walang itinatapong basura, at hindi tulad ng solar na kailangang maghintay ng araw. Sa madaling salita, hanggat nandyan ang karagatan at hindi nawawala ang pagkakaiba sa temperatura, maaari itong magbigay sa atin ng kuryente. 24 oras sa isang araw, 365 araw sa isang taon. Ito ang tunay na perpetual motion machine. Ngunit, teka muna, kung ganoon kadali, bakit hindi ito ginagawa ng Amerika? Bakit hindi ito sinubukan ng Japan? Bakit ang mga malalakas na bansang pandagat sa Europa ay nasa laboratorio pa rin? Dahil sa pagitan ng ideya at ng katotohanan ay may isang halos hindi malalampas ang hadlang, ang pagkuha ng tubig mula sa kailaliman. Isipin mo ito. Sa baybayin ng Mindanao, isa sa mga lugar na may pinakamadalas na pagyanig at dinaraanan ng pinakamalakas na bagyo sa mundo, kailangan mong magbaba ng isang higanting tubo na may diametrong ilang metro, diretso sa lalim na 600 metro. Ang 600 metro ay katumbas ng dalawang pinakamatataas na gusali sa Makati na pinagpatong at inilubog sa dagat. Doon, walang liwanag, tanging nakabibinging katahimikan at isang nakakatakot na presyon ng tubig na kayang pumiga sa bakal bawat metro kwadrado ay dinadaganan ng 60 toneladang bigat. Ito ay parang isang butanding na nakatapak sa iyong kuko. At huwag nating kalimutan ang pabago-bagong agos sa ibabaw, lalo na ang Kuroshio Current. Ang bilis nito ay parang isang mabangis na conveyor belt. Anumang ilagay mo rito ay nanganganib na maputol agad. Nang magsimula ang proyekto, bumuhos ang pagdududa mula sa mga internasyonal na komunidad ng engineering. Si Dr. Hans, isang kilalang German oceanographer, ay sumulat sa isang internasyonal na journal ng enerhiya na tuwirang nagsasabing ang pagtatayo ng isang deep sea water pipe sa isang geological environment tulad ng silangang Pilipinas ay mas mahirap pa kaysa sa pagtatayo ng base sa buwan. Ayon sa kanya, walang kasalukuyang materyales o teknolohiya ang makakagawa ng isang tubo na kayang tiisin ang mataas na presyon at ang puwersa ng mga bagyo. May isang kanluran ng media pa nga na gumuhit ng isang karikatura kung saan sinusubukan ng mga inhinyerong Pilipino na higupin ang sabaw mula sa isang kumukulong kaldero gamit ang isang straw bilang panunuya sa proyektong ito na itinuturing nilang kabaliwan. Ngunit ang pagdududa at pangungutya ay madalas na anino ng mga dakilang tagumpay sa kaibuturan ng pagkataong Pilipino. Hindi lamang ang lawak ng karagatan ng ating minana, kundi pati na rin ang tibay ng loob at diskarte na hindi sumusuko. Sabihin mong hindi kaya? Lalo kung gagawin para ipakita sa'yo. Sa larangang ito na tinatawag na pag-asa, ang unang hamon na kinaharap ng kupo ng Pilipino ay ang mismong lifeline pipe mula sa kailaliman. Ang tradisyonal na bakal ay masyadong matigas at mababali sa isang lindol. Ang ordinaryong plastik naman ay masyadong malambot at pipilipitin ng malakas na agos. Ano ang gagawin? Ang mga Pilipinong eksperto sa materyales, pagkatapos ng hindi mabilang na gabing walang tulog at paggastos ng daan-daang milyong pondo sa laboratorio, ay nakaimbento ng isang bagay na humanga sa buong mundo. Isang continuous high-density polyethylene, HDPE composite flexible pipe. Hindi ito ordinaryong tubo. Ito ay parang isang buhay na dambuhalang ahas dagat. Ang dingding ng tubo ay may disenyo na tila mga hibla ng kawayan na nagbibigay dito ng lakas na tulad ng bakal laban sa presyon. Ngunit mayroon ding pambihirang kakayahang bumaluktot. Kahit na tumamang isang magnitude 7 na lindol sa ilalim ng dagat o harapin ng isang 100 taong bagyo, ang ahas na ito ay maaring sumabay sa indayog ng tubig gamit ang lambot para labanan ng tigas at iwaksi ang malaking puwersa. Upang mailatag ito, nakaisip ang mga inhinyero ng isang S-type dynamic suspension method na nagpapanatili sa tubo na bahagyang nakalutang sa ilalim ng tubig na parang isang master ng arnis na hindi direktang bumabangga sa kalikasan kundi sinasabayan ng lakas nito. Pero simula pa lang iyan, may isa pang hindi nakikitang kalaban sa karagatan, ang biofouling, ang mga teritoryo, talaba at lumot kahit maliliit. Kapag dumikit sa tubo ay parang virus na mabilis kumalat, bumabara sa daluyan, nagpapabigat at sumisira sa kagamitan. Ito ay 100 taong problema sa lahat ng marine engineering sa mundo. Upang malutas ito, hindi gumamit ang kupo ng Pilipino ng nakalalasong anti-fouling paint dahil gusto nilang protektahan ang kalinisan ng kanilang karagatan. Sa halip, natuto sila mula sa kalikasan, mula sa inspirasyon ng balat ng pating. Nakaimbento sila ng isang nanobiomimimetic coating. Ang ibabaw nito ay puno ng maliliit na guhit na hindi makikita ng mata na pumipigil sa pagdikit ng bakterya
at mga organismo tulad ng dahon ng gabi na hindi nababasa. Ito ay isang pisikal na paraan ng pagpapanatiling malinis. Ang teknolohiyang ito ay nagpatulog sa mga pandaigdigang eksperto sa corrosion. Sabi nila, ang mga Pilipino ay hindi lang gumagawa ng tubo. Tinuturuan nila ang isang bagay na walang buhay kung paano protektahan ang sarili nito. Bukod sa pagkuha ng malamig na tubig, ang pinakamatalinong bahagi ng proyektong ito ay ang pagtingin nito sa basura sa isang bagong paraan. Ang kalapit na planta ng kuryente na gumagamit ng karbon ay naglalabas araw-araw ng maraming mainit na tubig. Dati, ang tubig na ito na mas mainit ng 5 hanggang 7 degree kaysa sa dagat ay itinuturing na thermal pollution at isang problema sa kalikasan. Ngunit sa mata ng mga inhenyero ng OTEC, ito ay isang biyaya mula sa langit. Nagdisenyo sila ng isang napakatalinong closed-loop system na direktang gumagamit ng tinatapong mainit na tubig bilang heat source. Isipin ang eksena. Sa isang panig, mayroong 4 na degree na nagyayelong tubig mula sa 600 metrong kailaliman. Sa kabilang panig, mayroong mahigit 30 degree na mainit na tubig mula sa planta. Ang dalawang ito ay nagtatagpo sa isang heat exchanger. Bagaman hindi sila direktang naghahalo, ang init ay mabilis na nalilipat. Ang working fluid sa pagitan karaniwan ay isang eco-friendly na likido tulad ng ammonia ay biglang kumukulo dahil sa init, nagiging gas at lumalawak ng daan-daang beses. Ang malakas na puwersang ito ang nagpapaikot sa mga turbine. Habang umiikot ang turbine, nalilikha ang kuryente. Hindi ito basta paglikha ng kuryente. Ito ay talino ng tao na nag-uutos sa dalawang magkasalungat na puwersa, ang init at lamig, na magtulungan sa isang perpektong sayaw. Ang disenyong ito ay hindi lamang lumutas sa thermal pollution ng planta, kundi nagpataas din ang kahusayan ng OTEC ng 30%. Sa mundo ng enerhiya, ito ay isang obra maestra ng paggawa ng basura na kayamanan. Isang inspector mula sa International Energy Agency, matapos makita ang planta ay sumulat sa kanyang ulat. Ang ideyang ito ng Pilipinas ay nagbukas ng isang bagong daan para sa libu-libong mga planta ng kuryente sa baybayin sa buong mundo. Ito ang pinakamahusay na halimbawa ng isang circular economy. Siyempre, ang husay ng proyektong ito ay hindi lamang sa teknolohiya, kundi sa epekto nito sa ekonomiya. Akala mo ba ang kinukuha lang ng tubo ay tubig para sa kuryente? Hindi. Ito ay umaagos na ginto. Ang tubig na ito, mula sa 600 metrong lalim, ay natulog sa ilalim ng lupa sa loob ng libu-libong taon. Ito ay malinis, walang bakterya, at naglalaman ng 12 ng mga pambihirang mineral tulad ng magnesium, calcium, at potassium. Pagkatapos gamitin sa pagbuo ng kuryente, nananatili itong malamig at dalisay. Para sa mga matatalinong negosyanteng Pilipino, ito ay isang bilyon-bilyong pisong oportunidad. Maaari itong gawing premium bottled water na maipagbibili sa presyong maihahambing sa mga mamahaling alak. Maaari itong gamitin sa pag-aalaga ng pinakamaselang isda na nabubuhay sa malamig na tubig tulad ng bluefin tuna o primera klaseng abalone. Dahil sobrang linis ng tubig, hindi na kailangan ng anumang gamot. Maaari rin itong gamitin sa agrikultura. Sa mainit na klima ng Pilipinas, ang malamig na tubig dagat ay maaaring idaan sa mga tubo sa ilalim ng lupa upang palamigin ang mga greenhouse na nagbibigay daan sa pagtatanim ng mga prutas at gulay na karaniwang sa malamig na lugar lang tumutubo tulad ng strawberry o cherry. Maging sa mundo ng cosmetics, ang mga mineral mula sa malalim na karagatan ay hinahanap ng mga malalaking kumpanya sa buong mundo dahil sa kakaibang mineral composition at hypoallergenic na katangian nito. Sa paligid ng isang tubo, ang Pilipinas ay nagtatayo ng isang malawak na blue economy na nag-uugnay sa enerhiya, pagkain, agrikultura at kalusugan. Habang ang iba ay nag-aagawan sa mga microchip, ang Pilipinas ay tahimik na nagtatanim ng sarili nitong money tree sa kailaliman ng dagat. Subalit, ang daan tungo sa tagumpay ay laging puno ng mga hadlang. Ang sakripisyo ng mga inhinyerong Pilipino sa prosesong ito ay hindi kayang sukatin. Sa gitna ng mga bagyo sa Pasipiko, ang bawat pagsisid ay parang paglalakad sa bingit ng kamatayan. Narinig ko ang isang kwento tungkol sa punong inhinyero ng proyekto. Isang senior citizen na mahigit 60 taong gulang. Upang suriin ang katatagan ng tubo sa gitna ng isang bagyo, nanatili siya sa umaalog na platform sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Nang subukan siyang paalisin ng mga mas bata, itinuro niya ang tubo at sinabing, "Ito ay parang bagong silang nating sanggol." Iiwanan ba ng isang ina ang kanyang anak sa gitna ng pinakamalakas na bagyo? Ito ang uri ng katapangan na handang harapin ang kamatayan
Ang diwa ng pag-ako sa responsibilidad para sa bayan na siyang nagpabago sa imposible upang maging isang katotohanan, maaaring may magtanong, sulit ba ang lahat ng ito? Sa isang panahon kung saan sinusukat ang lahat sa kita, hindi ba't lugi ang isang proyektong may ganito kalaking paunang puhunan at panganib? Mga kaibigan, hindi ganyan ang pagtutuos. Kapag nakaupo ka sa mesa ng pandaigdigang politika, ang enerhiya ay hindi isang simpleng kalakal. Ito ay isang alas, isang sandata, isang simbolo ng tiwala sa sarili. Kung sakaling dumating ang araw na magkaroon ng blockade at hindi makarating ang mga barko ng natural gas, ang tubong ito mula sa kailaliman, ang sistemang ito na tumatakbo sa sarili nating yaman, ang magiging tanging ilaw natin sa kadiliman. Ito ay hindi lamang isang planta ng kuryente. Ito ang kuta ng enerhiya ng Pilipinas, ang ating anting-anting na magpapanatili sa ating pagtayo sa gitna ng malalaking alon. Higit pa rito, ang tagumpay ng teknolohiyang ito ay magpapabago sa Pilipinas mula sa isang mamimili ng enerhiya tungo sa isang tagapagtustos ng teknolohiyang pandagat. Ngayon, mga bansang tulad ng Indonesia at iba pang mga islang bansa sa Pasipiko ay labis na interesado sa sistemang ito. Mayroon din silang pagkakaiba sa temperatura ng dagat. Mayroon din silang malalim na karagatan, ngunit wala silang teknolohiya. Ang Pilipinas ang magiging sulo na magbibigay liwanag sa buong Pasipiko. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang di nakikitang alas sa diplomasya. Isang malaking pag-angat sa ating soft power. Sa matagumpay na pagpapatakbo ng unang yugto ng proyekto, bawat numerong lumalabas sa datos ay sumisigaw sa mundo. Kaya ng Pilipino, ang mga dating comics na tumutuya sa atin ay katawa-tawa na ngayon. Ang mga ekspertong nagsabing imposible ay pumipila na ngayon upang matuto mula sa atin. Muli, pinatunayan ng mga Pilipino na sa islang ito, nakapos sa likas na yaman, ang tanging hindi nauubos ay ang ating katapangan na hamunin ang mga hangganan at ang ating talino na baguhin ang hinaharap. Habang tinitingnan ko ang asul na karagatan sa silangan ng Mindanao, hindi ko maiwasang mag-isip, ilang daang taon na ang nakalipas. Tinawid ng ating mga ninuno ang mapanganib na karagatang ito upang mag-ugat sa lupang ito. Ngayon, bumabalik ang ating mga inhinyero sa karagatan gamit ang pinakamodernong teknolohiya upang hilingin sa dagat ang susi sa ating kaligtasan. Ito ay isang siklo at isa ring pag-angat. Ang mga tubong ito na umaabot sa kailaliman ay parang mga ugat na nag-uugnay sa kasalukuyan at sa hinaharap, mga pusod sa pagitan ng tao at ng dagat. Ipinaalala nito sa atin na ang tunay na pananakop ay hindi sa pamamagitan ng pag-agaw, kundi sa pamamagitan ng pagtutulungan. Habang kumukuha tayo ng enerhiya, natututo tayong igalang ang kalikasan at gamitin ng matalino ang bawat biyayang kaloob nito. Ang daan sa hinaharap ay mahaba pa. Ang proyektong ito sa Mindanao ay marahil simula pa lamang. Baka sa hindi malayong hinaharap, makakita tayo ng mas maraming ahas dagat na nakapalibot sa Pilipinas. Makakita tayo ng mga energy islands na nakakalat na parang mga perlas sa Pasipiko. Sa panahong iyon, hindi na tayo mangangamba sa brownout. Hindi na tayo aasa sa iba. Dahil ang ating lakas ay magmumula sa ilalim ng ating mga paa, mula sa karagatang hindi napapagod. Hindi lang ito kwento ng Mindanao. Ito ay kwento ng Pilipinas. Ito ay kwento ng bawat taong hindi sumusuko sa tadhana at handang makipagbuno dito. Sa mundong ito na puno ng kawalan ng katiyakan, isang bagay ang sigurado. Hanggat nananatili ang diwa ng Pilipinong hindi sumusuko, hanggat naririyan ang tapang na yakapin ng malalim na karagatan, walang alon ang makapagpapalubog sa barkong ito. Hindi lang tayo gumagawa ng kuryente. Nag-iipon tayo ng walang hanggang pag-asa para sa susunod na henerasyon. Kung ihahambing natin ang matinding presyon sa kailaliman sa isang dambuhalang kamay na handang durugin ang sinumang mga has pumasok, ang agos ng kuroshiyo na dumaraan sa silangan ng Pilipinas ay isang galit na dragon, laging handang gutayin ang anumang depensa ng tao. Mga kaibigan, marahil hindi ninyo alam, ang karagatang ito ay tinaguri ang Devil Sea, hindi lang dahil sa lalim, kundi dahil ito ang pangunahing daanan ng pangalawang pinakamalakas na agos sa mundo, ang kurosyo. Ang agos na ito ay may lapad na mahigit 100 kilometro, lalim na 1,000 metro at napakabilis. Ang daloy ng tubig nito bawat segundo ay ilang daang beses na mas malaki kaysa sa pinakamalaking ilog sa mundo, ang Amazon. Ang panatilihing matatag ang isang barko sa isang expressway na ganito kabilis at kalakas. At pagkatapos sa ibaba ang isang tubong ilang metro ang lapad na may katumpakan ng isang karayom sa isang partikular na bato, sa ilalim ng dagat ito,
ay isang napakahirap na gawain na walang sino man sa kasaysayan ng marine engineering ang nangahas isipin. Nang magpasya ang kopo ng Pilipino na direktang harapin ng Kurosyio, isang nangungunang kumpanya sa ibang bansa ang tumangging insure ang yugto ng konstruksyon, sinasabing ito ay isang tiyak na sakuna na may 99% chance ang mabigo, ngunit walang atrasa ng mga inhinyerong Pilipino. Ginamit nila ang isang pambihirang pamamaraan na nagpamangha sa mundo. Dynamic positioning, kasama ng isang deep sea robotics team. Isipin ang eksena. Sa gitna ng malalakas na hangin at alon, ang mothership sa ibabaw ay hindi nag-aangkla dahil imposible ito sa lalim na libu-libong metro. Ang barko ay nananatiling nakapwesto gamit ang mga 360-degree na thruster sa ilalim nito na konektado sa mga satellite sa kalawakan at mga sonar beacon sa ilalim ng dagat. Sa ilalim ng kontrol ng AI, gumagawa ito ng libu-libong maliliit na pagsasaayos bawat segundo. Kung itulakan ng alon ng 1 metro pakaliwa, agad kang ibabalik ng thruster ng 1 metro pakanan sa isang iglap. Kahit sa gitna ng 5 metrong taas na alon, ang pagkakamali sa posisyon ng barko kumpara sa target na butas sa ilalim ng dagat ay nasa loob lamang ng nakakamanghang 10 sentimetro. Ito ay katumbas ng paglalakad sa isang alambre sa gitna ng signal number 3 na bagyo habang may hawak na baso ng tubig na hindi natatapon. Sa ilalim ng tubig, ito ay parang isang tahimik na science fiction film. Dahil imposibleng bumaba ang mga tao sa ganoong kalalim, bumuo ang kopo ng Pilipino ng isang grupo ng mga heavy-duty underwater robot na tinawag nilang mga minero ng kailaliman. Bawat robot, na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ay may mga braso na mas tumpak pa kaysa sa scalpel ng isang siruhano. Sa madilim, nagyeyelo, at 600 metrong kailaliman, sa gitna ng malakas na agos, kinailangan ng mga bakal na mandirigma na ito na kumpletuhin ang pagkakabit ng mga tubo, paghihigpit ng mga flange, at maging ang pagbubutas ng ilang metrong lalim sa matitigas na bato. Kahit na may ganitong high-tech na kagamitan, hindi maiwasan ang mga aksidente. Sa isang kritikal na operasyon ng pagbababa ng tubo, isang biglaang internal wave, isang malaking pag-alo ng enerhiya sa ilalim ng dagat ang biglang nagpabilis sa agos ng doble. Ang mga espesyal na bakal na kable na humahawak sa tubo ay nagsimulang gumawa ng isang nakangingilong tunog na tila malapit ng maputol. 100 toneladang tubo ang nagsimulang umindayog na parang pendulum sa kailaliman na nagbabantang tamaan ang mga mamahaling robot at hilahin pababa ang barko. Sa kritikal na sandaling iyon, ang commander sa barko, isang veteranong kapitan na may 30 taong karanasan sa dagat, gamit ang kanyang likas na pakiramdam, ay sumuway sa automatikong utos ng computer. Sumigaw siya. Buong bilis, salubungin ang agos. Ginamit niya ang lakas ng barko upang labanan ang puwersa ng internal wave. Sa sandaling iyon, sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang tubo ay sa wakas ay na-stabilize at nailagay sa pwesto. Sa control room, wala nagsigawan sa tuwa. Tanging mahabang katahimikan at ang mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata ng mga tripulante. Ang pagwawagi laban sa kalikasan, kahit isang maliit na hakbang, ay isang malaking tagumpay. Ang teknolohiyang natutunan sa bingit ng kapahamakan ay hindi lamang nagligtas sa proyektong ito, kundi nagbigay din sa Pilipinas ng kalamangan sa pandaigdigang larangan ng deep sea engineering. Ngayon, para sa pagtatayuman ng mga offshore wind turbines o paglalatag ng mga submarine cable, ang teknolohiya ng Pilipinas sa deep sea stabilization ay hinahanap na sa buong mundo. Ngunit mga kaibigan, pagkatapos talunin ng agos, kailangan pa nating harapin ang isang likas na kaaway ng ating lupain, ang lindol. Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire. Ang lupa dito ay hindi kailanman tunay na natutulog. Kung habang tumatakbo ang planta ay tumama ang isang magnitude 7 na lindol, hindi ba't masisira ang buong sistema? Upang malutas ito, kumuha ng inspirasyon ng mga Pilipinong structural engineer mula sa prinsipyo ng arnis at katatagan ng kawayan. Hindi sila gumamit ng matigas sa matigas na koneksyon. Sa halip, naimbento nila ang 3-dimensional seismic isolation flexible joint. Ito ay isang espesyal na aparato na ikinakabit sa pagitan ng pundasyon sa ilalim ng dagat at ng tubo. Sa loob nito ay may mga espesyal na non-Newtonian fluids at high-damping rubber. Sa normal na pagkakataon, ito ay matigas na parang bakal na sumusuporta sa tubo. Ngunit kapag dumating ang seismic wave, ang malakas na impact ay nagiging sanhi ng biglaang paglambot ng likido. Ang buong joint ay nagiging parang isang malambot na buto na kayang umikot ng 30 degrees sa anumang direksyon, na marahang sinasalo at pinapawi ang mapanirang lakas ng lindol. Pagkatapos ng pagyanig,
Automatiko itong bumabalik sa dati nitong pwesto gamit ang memory alloy. Ibig sabihin, kahit na magunaw ang ilalim ng dagat, ang ating tubo ay mananatiling lumulutang na parang damong dagat, walang anumang pinsala. Ang sistemang ito ay tinawag ng International Disaster Prevention Association na Seismic Insurance for Deep Sea Engineering. Ipinakita nito sa mundo na sa islang ito na puno ng mga sakuna, natutunan nating sumayaw kasama ng kapahamakan. Pag-usapan natin ngayon ang mas malawak na larawan ng enerhiya. Bakit ganito kasigasig ang Pilipinas? Para lang ba sa kalikasan? Hindi. Ito ay isang malaking laro ng chess para sa kaligtasan ng bansa. Tingnan ang kasalukuyang sitwasyon sa mundo. Mga digmaan sa gitnang silangan, tensyon sa West Philippine Sea. Para sa isang ekonomiya tulad ng Pilipinas na lubos na umaasa sa imported na enerhiya, bawat pagkaantala ng isang LNG tanker ay maaring magdulot ng kaguluhan sa mga pabrika. Ang ating mga industriya, bagamat mahalaga, ay malakas ding kumonsumo ng kuryente. Isang oras na brownout sa isang malaking planta ay nangangahulugan ng bilyon-bilyong pagkalugi. Walang matatag na enerhiya, walang matatag na ekonomiya. Ang OTEC ang sariling reserbang enerhiya ng Pilipinas. At marahil, ang pangunahing pinagkukunan sa hinaharap, hindi tulad ng nuclear na nangangailangan ng imported na uranium. Hindi tulad ng coal-fired plant na nangangailangan ng carbon o gas. Ang hilaw na material ng OTEC tubig dagat ay nasa ating tarangkahan, hindi mauubos at hindi makukuha ng iba. Walang makakapigil dito. Walang makakaputol nito. Ito ang tunay na kasarinlan sa enerhiya. Kapag mayroon tayo nito, mas makakatayo tayo ng tuwid sa pandaigdigang entablado. Ang mas nakakapanabik ay ang teknolohiyang ito ay mayroon pang isang malaking sorpresa. Green hydrogen. Alam nating lahat na ang hydrogen ang ace ng enerhiya sa hinaharap. Ngunit sa kasalukuyan, ang paggawa ng hydrogen ay nangangailangan ng fossil fuels. Ngunit kung gagamitin ang malinis na kuryente mula sa OTEC para direktang i-electrolyze ang tubig dagat sa gitna ng karagatan, ang resulta ay ang pinakadalisay na green hydrogen. Ang sistema sa Mindanao ay maaaring maging isang malaking offshore green hydrogen factory sa hinaharap. Ang hydrogen na ito ay maaaring magpatakbo ng mga bus, mga pabrika ng bakal at maaaring gawing likido para ibenta sa Japan at South Korea. Hindi lang nito nilulutas ang problema sa pag-iimbak ng enerhiya, kundi binibigyan din nito ang Pilipinas ng pagkakataong maging bagong gitnang silangan sa panahon ng hydrogen. Isipin ang hinaharap na karagatan sa silangan ng Mindanao. Hindi na ito isang malungkot na asul na kawalan, kundi isang kumpol ng mga lumulutang na energy islands. Sa ilalim, ang mga tubo ay parang mga ugat na nagdadala ng malinis na enerhiya sa bawat pabrika at tahanan sa kapuluan. Ang ating mga sasakyan ay tumatakbo sa hydrogen mula sa dagat. Ito ay hindi kathang-isip. Ito ay isang nagaganap na katotohanan. Siyempre, hindi natin dapat kalimutan ang mga hamon na darating pa. Mula sa kasalukuyang megawatt scale demonstration hanggang sa gigawatt scale na komersyal na operasyon, kailangan pa ng malaking kapital, mas mahabang pananaliksik at pagtagumpayan sa mga hadlang sa politika. Ngunit kung titingnan natin ang kasaysayan ng pag-unlad ng Pilipinas, kailan ba tayo hindi dumaan sa butas ng karayom? Mula sa mga hamon ng people power hanggang sa pagiging isa sa pinakamatatag na ekonomiya sa Asya, ang katangian ng Pilipino ay ang gawing normal ang imposible. Ngayon, ang mga mata ng mundo ay nakatuon na sa atin. Ang mga higanteng teknolohiya tulad ng Google at Microsoft ay sumusubaybay sa pag-unlad sa Mindanao dahil ang kanilang mga data center ay nangangailangan ng ganitong uri ng matatag, malinis at may natural na palamig na enerhiya. Baka sa lalong madaling panahon, maitatayo sa Mindanao ang unang zero-carbon underwater data center sa mundo. Ang Pilipinas ay magiging isang paraiso kung saan perpektong nagtatagpo ang digital economy at green energy. Hindi lang ito tagumpay ng isang proyekto. Ito ay tagumpay ng modelong Pilipino. Ipinapakita nito sa mundo na ang isang maliit na bansa, basta't may pananaw, may teknolohiya at may tapang na lumaban, ay maaaring magkaroon ng sariling pwesto sa laro ng mga dambuhala. Ngayon, sa sandaling ito, kapag tinitingnan mo ang malalim na karagatan ng Pilipinas, hindi na takot ang iyong nararamdaman, kundi pag-asa at lakas. Ang hangin ay patuloy na umiihip, ang mga alon ay patuloy na humahampas. Ngunit sa walang hanggang tunog ng mga alon, mayroon ng isang bagong ugong, ang ugong ng talino ng tao. Iyan ang pag-ikot ng mga turbine. Iyan ang abalang paggalaw ng mga robot sa kailaliman.
Iyan ang mga hakbang ng Pilipinas patungo sa kalayaan sa enerhiya. Ang kwento ng proyektong Pag-asa ay isang maliit na bahagi lamang ng mas malaking salaysay ng teknolohikal na pagbangon ng Pilipinas. Sa bawat sulok ng kapuluang ito, may hindi mabilang na mga bayaning walang pangalan. Tulad ng mga inhinyerong ito, na tahimik na nagpapatibay sa ating kinabukasan, nagtatayo ng mga pader na bakal sa gitna ng magulong mundong ito. Kung ang pagkuha ng kuryente mula sa kailaliman ay ang kalansay ng dragon, ang susunod na bahagi ang tunay na laman nito ang nagpapabago sa buong sistema upang maging isang minahan ng ginto. Marami ang nag-iisip sa ganito kalaking gastos at panganib kung para lang kumita ng ilang piso bawat kilowatt hour. Tila hindi sulit, ngunit ang kalkulasyon ng Pilipino ay hindi kailanman nakatuon sa isang bagay lamang. Ang tubong iyon mula sa 600 metrong lalim ay hindi lang malamig na tubig ang dala. Sa mata ng mga eksperto, ito ay likidong brilyante, isang umaagos na asul na ginto. Marahil hindi ninyo alam, ang tubig mula sa malalim na karagatan ay ang pinakamatanda at pinakadalisay na tubig sa mundo. Ito ay natulog sa ilalim ng dagat sa loob ng libo-libo o 10,000 taon. Hindi nadungisan ng modernong industriya at mayaman sa 12 ng mga trace elements na kailangan ng katawan ng tao. Ang ratio ng mga elementong ito ay kamanghamanghang katulad ng sa ating body fluids. Hindi ito tubig. Ito ay isang elixir of life na tinimpla ng kalikasan. Sa plano para sa Mindanao, ang pagbuo ng kuryente ay unang hakbang pa lamang. Matapos magamit ang 7 degree na tubig para palamigin ang system, ito ay aakyat sa temperaturang 10 degrees, ngunit nananatiling dalisay. Dito magsisimula ang paglikha ng trilyon-trilyong halaga sa isang prosesong tinatawag na multi-trophic use o ang matalinong paraan ng paggamit ng isang yaman hanggang sa kahuli-hulihang patak. Una, ang malamig na tubig ay dadalhin sa mga agricultural parks na malapit sa planta. Alam natin na ang Pilipinas ay isang tropikal na bansa. Maraming mga high-value na gulay at prutas tulad ng premium strawberries, wasabi o magagandang uri ng orchids ay hindi mabubuhay sa kapatagan. Ngunit ngayon, dahil sa malalim na tubig dagat, nagbago ang lahat. Naglatag ang mga inhinyero ng mga espesyal na tubo sa ilalim ng lupa na nagbibigay ng natural na aircon sa lupa. Isipin mo, sa isang hapon ng tag-araw sa Mindanao, 35 degrees sa labas, ngunit sa loob ng high-tech na greenhouse, ang temperatura ng lupa ay matatag sa 18 degrees. Ang mga pananim na dapat ay nasa Japan o Europa lang tumutubo, ay namumunga na ngayon ng sagana sa baybayin ng Mindanao. Hindi lang nito pinalalawak ang agrikultura ng Pilipinas, kundi lumilikha rin ito ng world-class na produkto na may mababang carbon footprint na maibebenta pabalik sa buong mundo. Pagkatapos dumaan sa mga sakahan, medyo uminit na ang tubig, ngunit napakadalisay pa rin. Dito, dadaloy ito sa mga high-end na aquaculture farms. Ang inaalagaan dito ay hindi mga ordinaryong isda, kundi mga bluefin tuna, lapu-lapu, at maging mga alimango at sugpo mula sa malalim na dagat. Sa panahon ngayon na puno ng polusyon ng ating mga baybayin, ang pagkakaroon ng isang ganap na malinis na tubig na walang heavy metals at lason ay isang pangarap. Ngunit sa Mindanao, ito ay nagiging totoo. Ang mga isda at hipon ay hindi na kailangan ng antibiotics, ngunit mas mabilis pa silang lumaki kaysa sa ligaw. Ang mga zero poison na pagkaing dagat na ito, kapag inilabas sa merkado, ay pag-aagawan ng mga Michelin star na restaurant. At sa huli, ang tubig na nagamit na ay maaari pang iproseso para kunin ang mga purong mineral nito para gawing high-end functional drinks at cosmetics. Kapag nakakita ka ng deep sea mineral water sa mga mall, sa hinaharap, ang pinagmulan nito ay hindi na mula sa France, kundi mula sa Mindanao, Pilipinas. Ito ay isang malaking closed-loop system na nagsisimula sa enerhiya, dumadaan sa agrikultura, at nagtatapos sa kalusugan at medisina. Ginamit ng mga Pilipino ang isang tubo upang ikonekta ang isang kumpletong blue gold value chain. Dito, kailangan ko talagang humanga. Ito ang tunay na talinong Pilipino. Hindi tayo kinakapos sa yaman. Dahil ang ating isipan ang pinakamalaking yaman, hindi tayo takot sa kakulangan. Dahil ginagawa ng inobasyon ng kakulangan na kasaganaan. Kung titingnan natin sa mas malawak na perspektibo, ang proyektong ito ay hindi lang ipinagmamalaki ng Pilipinas. Ito ay isang tanglaw sa panahon ng pandaigdigang pagbabago ng klima. Ang global warming, matinding panahon, pagkatunaw ng yelo sa North Pole ang sangkatauhan, ay desperadong naghahanap ng isang paraan upang matugunan ang pangangailangan sa enerhiya nang hindi sinisira ang ating tahanan.
Ibinibigay ng Pilipinas ang sagot. Hindi lang tayo nagbebenta ng teknolohiya. Ibinabahagi natin ang isang filosofiya ng pakikipamuhay sa karagatan. Ipinapakita ng modelong Mindanao na ang dagat ay hindi isang kaaway na dapat talunin, kundi isang ina na maaari nating sandalan. Kailangan lang nating matutunan kung paano kumatok ng may paggalang gamit ang teknolohiya. At ang dagat ay magbibigay ng walang katapusang kayamanan. Mga kinatawan mula sa mga bansang tulad ng Maldives ay dumarating sa Mindanao upang matuto. Ang nakikita nila sa kanilang mga mata ay ang liwanag ng pag-asa dahil nakikita nila na ang isang maliit na islang bansa ay maaaring maging self-sufficient sa enerhiya at pagkain. Ang Pilipinas, mula sa pagiging isang political pawn, ay nagiging isang climate leader. Ito ay soft power na tumatawid sa mga hangganan. Siyempre, hindi magiging madali ang daan. Ngunit naniniwala ako na hanggat naririyan ang diwa ng bayanihan at diskarte, walang problemang hindi natin kayang lampasan. 400 taon na ang nakalipas, tinawid ng ating mga ninuno ang karagatan. 15 taon na ang nakalipas, bumangon tayo mula sa kahirapan upang maging isang respetadong bansa. Ngayon, hinarap natin ang kailaliman ng karagatan. Hindi ito pagkakataon. Ito ay tadhana. Ito ang ating misyon. Mga kaibigan, sa susunod na buksan ninyo ang inyong aircon o i-charge ang inyong cellphone, huwag ninyong kalimutan na sa malalim at madilim na karagatan sa silangan ng Pilipinas, may isang grupo ng mga bakal na halimaw na tahimik na umiikot. May isang grupo ng mga matatapang na inhinyero na nakikipagbunos sa mga higanting alon. Bawat patak ng tubig na kanilang hinihigop, bawat kilowatt ng kuryenteng kanilang nililikha ay isinulat gamit ang dugo, pawis at pangarap ng Pilipino. Ito ay hindi lamang isang proyektong pang-inhinyero. Ito ay isang awit para sa hinaharap, isang liham ng pag-ibig para sa karagatan. Pinatutunayan nito na ang sangkatauhan ay hindi kailangang maging mapanira para mabuhay. Maaari tayong mabuhay nang may dignidad sa asul na planetang ito gamit ang ating talino. Sa pagtatapos ng kwentong ito, nais kong mag-iwan ng isang tanong para sa iyo. Sa araw na ang iyong sasakyan ay hindi na umiinom ng langis, kundi ng green hydrogen mula sa dagat, ang iyong kinakain na isda ay hindi na kailangang alalahanin kung may lason, at ang ating bansa ay hindi na takot sa pagkawala ng kuryente, magiging lubos ka bang ipagmamalaki na nabuhay sa panahong ito? Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng teknolohiyang Pilipino at umaasa sa isang mas magandang kinabukasan, mangyaring pindutin ang like button at ibahagi ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Sabihin sa amin sa comment section, ano ang pinaka-inaabangan mo sa Blue Gold Chain na ito? Ang walang katapusang malinis na enerhiya? O ang masasarap at ligtas na pagkain mula sa dagat? Magkita-kita tayo muli para sa isang mas maliwanag na bukas.